Lumapit sa iyong desk ang isang katrabaho. Kunwaring nag-aalala ang boses. Talaga bang uupo ka lang dyan buong araw na walang ginagawa? Isang kamag-anak naman ang nagalit sa hapagkainan. Bakit hindi mo nalang gawin ang sinasabi ko kahit minsan lang? Patuloy ang pagping ng mga notifications, mga mensahe, memes at walang katapusang mga rants. Bawat isa ay parang maliit na punyal na nakatuon para mag-provoke, manira ng loob o humila pababa. Karamihan sa mga tao sasabog agad, papatol, magta-type ng isang bagay na pagsisisihan nila, baka sumigaw pa nga. Pero ang mga introvert, kalmado, tahimik, hindi matitinag. Hindi lang nila binabaliwala ang rage bait, nilalamon nila ito, pinoproseso at pinapanood itong mawala. Ang mga rage baits ay dumudulas lang sa kanila na parang tubig sa bato. At heto ang nakakabigla, hindi sila manhid, hindi cold, hindi detached. Sadyang pinipili nila ang katahimikan at kapayapaan. Habang ang mundo ay nagkakagulo, tahimik silang nananalo, invisibly at spiritually. Ang matutuklasan mo ngayon ay hindi lang tungkol sa pasensya at self-control. Ito ay sistema, isang hanay ng espiritual na galaw na ginagamit ng mga introvert para manatiling untouchable sa mundong umaasa sa mga provocations. Number 1. Nagmamasid bago kumilos. Sa mundong sabik sa mga agarang reaksyon, kumikilos sa mga introvert na parang tahimik na predator sa gitna ng masusukal na gubat. Pinagmamasdan ang bawat galaw, pinapakinggan ang bawat kaluskos. Bawat insulto, bawat patama, bawat sinadyang panggugulo ay maingat nilang itinatala. Yung tono, timing, intensyon at wika ng katawan walang nakakalusot sa kanilang mata. Habang ang karamihan ay sumasabog, sumisigaw o nagtatype ng galit na mga mensahe, ang mga introvert ay minamapa ang battlefield ng human emotion. Pinag-aaralan ng mga patterns, inaasahan ng mga kahihinatnan at pinagpaplanuhan ang bawat hakbang. Maaari kang sumigaw, maglabas ng galit, mag-post ng mahabang rant o gumawa ng dramatikong konfrontasyon. Pero sila ay 3, 4, minsan 5 hakbang nang nauuna. Hindi nila pinapakain ng apoy dahil nauunawaan nila ang likas na katangian nito. Kapag hindi kontrolado, sinusunog nito ang humahawak dito ng padalos-dalos. Ang kanilang kalmado ay hindi pagiging walang kibo. Ito ay aktibo. May estratehiya, isang banayad na pagbabago sa enerhiya ng silid nang hindi man lang nagtataas ng kamay. Ang pasensya ang kanilang sandata, habang ang iba ay bumabagsak emotionally na nagiiwan ng sugat at pagod. Ang mga introvert ay nakatayo na parang statwa, matatag ngunit labis na maingat, tahimik na ginagabayan ang resulta sa kanilang pabor. Ngunit ang pagmamasid ay unang hakbang lang. Ang tunay na kadalubhasaan ay nasa restraining. Alam kung kailan hindi kikilos, kung kailan ang katahimikan at hindi pagkilos ay mas mapanira kaysa sa anumang salita. Number 2. Katahimikan, ang lihim na sandata. Subukan mong i-provoke, i-rage bait o biglain ng mga introvert at makakamit mo ang wala. Walang pagtutol, walang pagsuko. Walang iba kundi isang sandaling paghinto lang, isang blankong titig at isang mabagal at kontroladong paghinga. Nagmamadali ang mundo. Ang nang-uudyok ay hindi mapakali, madaldal, napapadami ang paliwanag. Desperadong pinupunan ang katahimikang iniwan ng introvert. Bawat salitang nabibitawan nila ay lalo lamang nagpapakita ng kanilang pagkakalantad. Inilalantad ang kanilang kaguluhan at ang kanilang matinding pangangailangan sa pagpapatunay. Ang katahimikan ay hindi kawalan. Ito ay puwersa. Parang isang lente na nagbabaluktot at nagpapalaki. Pinapabigat ang pakiramdam ng silid. Mas inilalantad ang nang-uudyok at ginagawang hindi nakikita ngunit matindi ang tensyon. Ginagamit ito ng mga introvert ng may surgical precision. Ginagawang tensyon ang pag-aatubili, ginagawang presensya ang kawalan. At sa oras na akala mo'y walang nangyayari, nagpapakita ang enerhiya ng introvert. Hindi malakas, hindi halata, pero hindi maikakaila.
Ito ang tahimik na gravity na humihila ng pansin, nag-uutos ng respeto at ginugulo pati ang mga pinakamapangahas na nanguudyok. Nagiging salamin ang katahimikan na ibinabalik ang kahinaan ng tao sa pinagmulan nito. At sa refleksyong yon, napagtatanto ng nanguudyok, ngunit huli na natalo na pala siya sa laro. Number 3, ang kanilang enerhiya ay hindi matitinag. Ang mga rants, sigawan, passive-aggressive post, memes, at manipulasyon, lahat yan ay ingay. Ingay na nasa frequency na natutunan ng i-filter ng mga introvert. Ang kaguluhan mo ay simpleng hindi tumutugon sa kanila. Nasa isang tahimik na wavelength sila kung saan nangingibabaw ang kontrol, katahimikan at presensya. Ang pagtatangkang pasukin ito ay parang pagtatangkang basagin ang pader ng tubig. Walang silbi, nakakapagod at hindi nakikita ang paglaban nito. Ang enerhiyang ito na hindi matitinag ay may halos magnetic na hatak. Mas nagsisikap ang mga tao, mas tumitindi, nadadala sa panik, sumasabog sa galit. Ngunit wala ni isa man ang nakakaabot sa introvert. Sila ang bato sa gitna ng bagyo, hindi gumagalaw, hindi matitinag, nangingibabaw ng walang kahirap-hirap. Ngunit ang pagiging untouchable ay hindi lang depensa. Ginagawa ng mga introvert ang higit pa sa pagtatanggol. Ina-absorb nila, dinidistill at binabago ang kaguluhan bilang impormasyon at ang frustration bilang insight. Kung saan nakikita ng iba ang pagkatalo, nakikita nila ang estratehiya. Kung saan nauubos ang iba, doon sila tumitibay. Tahimik man ang enerhiyang ito, hindi ito maikakaila. Hindi mo ito kayang gayahin. Maaari mo lamang masaksihan at madalas, yun lamang ay sapat na para mapahina ang sino man sa paligid nito. Number 4. Ina-absorb ng hindi nawawala sa sarili. Bawat atake, bawat salitang may layuning manakit ay kanilang tinatanggap. Ngunit hindi tulad ng karamihan, hindi nila ito ini-internalize. Naririnig nila, pinoproseso, naiintindihan, ngunit hindi nila ito pinapabuo ng ugat sa kanilang sarili. Maaaring pumasok ang enerhiya sa kanilang espasyo, pero hindi ito nananatili sa kanilang kaluluwa. Walang echo, walang natitirang sakit, walang emosyonal na kontaminasyon. Ang bagay na pwedeng sumira o magpahinto sa iba ay nagiging imbakan para sa kanila ng mga aral, kaalaman at insight. Ang ibang tao ay lumalabas sa mga alitan na may daladalang hindi nakikitang sugat, sama ng loob at pagod. Pero ang mga introvert ay lumalabas na may dalang karunungan at linaw. Gumagawa sila ng mental at emosyonal na hangganan na halos hindi matatagos, kung saan kahit ang pinakasatel na manipulasyon ay dumudulas lang ng walang kahirap-hirap. Isang halos supernatural na kasanayan sa kanilang banayad na paraan na hindi napapansin ng mga hindi pa naranasan ito. Habang nag-a-absorb, pinapalakas din nila ang kanilang mga hangganan, mga linya ng enerhiya na hindi maaaring lampasan, mga espasyo ng tahimik na kapangyarihan na nananatiling hindi apektado ng panlabas na kaguluhan. Sa balanse ng pagtanggap at hindi matitinag na katangian na ito, naroroon ng kanilang nakatagong mastery. Number 5, meron silang zero drama zone. Hindi nakikilahok ang mga introvert sa gulo at eksena. Sa sandaling may sumusubok na mang-udyok, nagtatayo sila ng hindi nakikitang pader sa paligid ng kanilang sarili. Ang mga pagtatalo, insulto, kalokohan at theatrics, lahat yan ay bumabagsak nang walang epekto sa kanilang panloob na kuta. Dumaraan sila sa bagyo ng emosyon nang walang kahit isang alon na nakakagalaw sa kanilang katahimikan. Hindi ito pag-iwas, ito ay kontrol. Maaaring sumabog ang silid, maaaring sumigaw, magalit at mag-away ang mga tao. Ngunit ang mga introvert ay nakatayo lang tulad ng isang angkla sa gitna ng magulong tubig, matatag at hindi matitinag. Ang kanilang presensya ay tahimik na gravity na nakakatanggal ng tensyon ng walang komprontasyon, nakakapag-frustrate ng walang galit at nakakaakit ng pansin ng walang eksena. Nauunawaan nila na ang drama ay parang sakit na nakakahawa, ngunit ang kanilang panloob na espasyo ay isang santuaryo. Sa pamamagitan ng pagmaster dito, kontrolado nila ang ritmo, tono at epekto ng bawat interaksyon.
Kahit ang pinakamaliit na kilos, tulad ng paglingon, isang maayos na paghinga, ay kayang baguhin ang enerhiya ng silid. Pinapakita na ang tunay na kapangyarihan ay banayad, hindi halata at ganap na panloob. Number 6. Ginagamit nila ang mga micro poses na parang mga micro weapons. Isang bahagyang paghinto bago sumagot, isang kalahating segundo ng pag-aatubili sa isang sulyap, isang maingat na paghigop ng hangin bago magbigay ng tugon. Ang mga micro poses na ito ay hindi nakikita ng karamihan, pero sobrang epektibo. Pinapalala nila ang kawalan ng katatagan nung nang-uudyok, na ibinabalik ang sariling kaguluhan nito na parang nabasag na salamin. Bawat paghinto ay sinadya, bawat sandali ay pinapalawig ang tensyon, na ibinabalik ang emosyonal na kaguluhan sa pinagmulan nito. Ito ay psychological precision, hindi nakikita, banayad at labis na nakakagulo. At gayunpaman hindi ito agresibo. Ito ay maingat, panloob, isang tahimik na laro ng chess kung saan ang mga micro moments ang mga pyesa. Sa puso ng mga paghintong ito ay isang pribadong apoy, isang tahimik na kumpiyansa, malalim na kontrol sa sarili at isang mastery sa panloob na ritmo. Ito ang enerhiya ng isang hindi matitinag, isang taong kayang manipulahin ng perception nang hindi nagiiwan ng bakas. At number 7, alam nila ang kapangyarihan ng internal monologue. Hindi sumasabog ang mga introvert sa labas, sumasabog sila sa loob. Bawat maliit na insulto, bawat panguudyok, bawat pagtatangkang manakit ay nagiging maingat na sinusubaybayang mental exercise. Ang galit ay kinakatalog, sinusuri at ginagawang estratehiya. Ang frustration ay nagiging gasolina. Bawat hamon ay oportunidad upang sanayin ang pagtitimpi, kamalayan at mastery. Kaya nilang isimulate ang kaguluhan nang hindi nalulunod dito. Nararamdaman nila ang intensity, init at pressure nang hindi sinusunog ang sarili. Ang kanilang internal monologue ay nagiging forge kung saan ang emosyon ay pinapanday para maging insight at ang mga impulses ay nagiging deliberate na aksyon. Maaaring makita ng mundo ang katahimikan, pero nakikita ng mga introvert ang kontrol, oportunidad at linaw. Bumulong ang katrabaho ng kalahating insulto na may hangaring mangudyok, nanginginig ang boses sa inis at hindi makapaniwala. Ang introvert ay bahagyang ngumiti, halos hindi mapansin, dahan-dahang humigop ng kape at hindi gumawa ng kahit ano. Yung pain, nabuwag na. Yung kaguluhan, na-neutralize na bago pa man ito umabot sa kanila. Sa paligid nila, umiikot ang enerhiya, umaakyat at bumabagsak ang mga usapan, kumakalat ang mga bulong sa silid. Ngunit ang introvert ay nananatiling payapa, hindi matitinag, panalo. Isang kalmadong sentro sa bagyo ng ingay. Hindi lang nila basta tinatanggihan ng mga triggers, maingat nilang ginagawang panloob na kapangyarihan ang bawat tangkang panguudyok. Isang tahimik na dominasyon na banayad na binabago ang enerhiya ng lahat sa paligid nila. Walang makakatalo rito, walang makakopya. At para sa mga hindi introvert, mananatiling hindi malutas na misteryo ang antas ng mastery na ito. Dahil yan mismo ang punto. Hindi ito kailanman ginawa para sa'yo. Shoutout sa mga nanood at nag-comment sa bagong upload na to. Shoutout kay Marie Delightworker. Sabi niya, ang mga introverts ay attractive. Bukod sa simpleng pananamit or minimalist, hindi kailangan na branded ang mga suot. Bukod sa pagiging attractive, mysterious din kami. May sense of humor na kausap kapag kampante kami sa kaharap. Walang kieme. Salamat po Sir AP, God bless always. Sabi naman ni Marilyn Obra, ako pinipili ko din ang mga isusuot ko, medyo. Pag lumalabas, nag-aayos din ng ayon sa lalakaran. Mapili din ako sa damit at gusto ko komportable ako sa damit na isusuot ko. Kaya lang mas gusto ko talaga sa bahay lang para magbasa ng Bible at magdasal. Thank you, Adeng. At ayon naman kay Renante Damgo, tama po lahat ang sinasabi niyo, Sir AP. Kasi totoo yan, sa kadiliman lumakas intuition or half moon. Sa akin bigay ng unawa at malaya ang gusto ko.
At shoutout din kila Annalyn Granada, Mario Alipit, Ramlat, Jeng Roberto, Jill28, Michigo Tobayashi, Lorena Bintas, Lone Survivor Diaz, Patterson Gals, Emma Villanueva, Cathy, at kay Haro Abrigo. Maraming salamat po sa panonood. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video rito sa channel na to at pipili kami doon ng mga isi-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, i-share to sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakaka-subscribe. Maraming salamat at see you next time.